Good evening po, Sister Isabel. So welcome sa ating midweek service, Isabel. So welcome sa ating midweek. Okay. Magandang gabi, Ate Lucy, Ate Ja. No? Good evening po sa inyo. Salamat sa pagsama. Salamat sa Diyos at tayo po ay binigyan niya ng maayos na signal. So magandang gabi, Ate Lucy, no? I hope na okay kayo dyan sa Bulacan. Okay. So, tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, sama namin mapagpala, gabayan niyo po kami, samahan sa gabi ito. Patuloy kayo ang maghari, Panginoon. Dinadalangin namin ang may mga karamdaman na ipagkaloob niyo ang kanilang kagalingan. Sa mga naghahanap buhay, bigyan niyo po sila ng kalakasan, ng talino, at ng pagtsatsaga, at bigyan niyo rin po sila, Panginoon, ng promotion, Panginoon. Dinadalangin din po, Panginoon, ang mga nag-aaral, mga kapatiran dito na nag-aaral sa Taiwan. Sila po ay pagkalooban niyo ng talino, pagkalooban niyo, Panginoon, ng favor, Lord, sa kanilang pag-aaral at ma-overcome nila, Panginoon, ang mga obstacle. Sa tulong mo, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, so God bless po. Salamat sa pagsama. Okay, sino pa ho ang naririyan? No? Kung kaya niyo pong i-share ang ating link or itong ating Facebook page, maaari niyo pong i-link, no? Upang tayo po ay makaabot din sa iba na maaaring mangailangan ng mensahe na ito. Sige po, dumako tayo sa sa pangungumusta. Good evening. Good evening, Ate Reza. Good evening, Ate Ellen. We hope na nasa okay kayo ngayon. Okay ang inyong kalusugan at patuloy kayong ginagabayan ng Panginoon. Samahan tayo ng Diyos. Dumako ho tayo sa mga pasasalamat. Kung kayo po ay may mga nais ipagpasalamat, maaari nyo na pong ilagay sa comment section. Paano kayo nagpapasalamat sa Panginoon? Yan.
Kung kayo naman po ay may mga prayer request, maaari nyo rin pong isulat o ilagay dyan sa comment section. Okay, praise God. No? So once again, welcome po sa Filipino Ministry Midweek Service. Yeah. Yun po, isa sa kabutihan ng Diyos na ating nararanasan ay katapatan niya, patuloy na gabay. No? Huwag ho nating maliitin yung kanyang gabay sapagkat palagian niya yung ipinagkakaloob. Tunay siyang matapat at dakila yung kanyang katapatan. Sige po, tayo po ay dumako na sa panalangin. Panalangin natin ang mga wala pa ng prayer request, no? Dumako po tayo na sa sa pag-awit ng po muna tayo dumako tayo sa pagkilala sa kadakilaan ng katapatan ng Diyos. Sabayan po natin ang awit na ito. Sabihan kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tamalaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan
Amen. Tunay nga po na dakila ang Diyos. Dakila siya sa kanyang katapatan. At yung katapatan na yon ay patuloy nating nararanasan sa ating buhay. Kaya nararapat lamang na papurihan at pasalamatan siya sa araw-araw, no? At ganoon din, alam natin na ang Diyos ay patuloy siyang kumakalinga sa atin kahit sa gitna ng ating hindi katapatan. Yan po ay isa sa mga bagay na maaring madaanan natin ngayong midweek natin, no? Tayo po ay nasa pagpapatuloy pa rin ng Genesis. At nasa Genesis 12 na po tayo. Genesis 12:10-20. Ito po yung second part ng Genesis 12. Ang unang part ay nung tinawag si Abram na umalis at pumunta doon sa lupang pangako, no? Okay. So, ayan po, tayo po ay dadako na sa pasasalamat, no? Okay. So, magandang gabi, pasasalamat at pagbati. So, magandang gabi sa iyo, Ate Penny, no? Ate Luz, Ate Reza. Ayun, nagpapasalamat si Edgar na nabenta yung kanyang low carb breads ngayon. Okay, so magandang gabi. At nakaawit naman na tayo. May pagkakataong magpasalamat. Tayo naman po ay dadako sa salita ng Diyos. Okay. Na tayo po ay nasa second part ng Genesis 12. So, minsan pa ho, welcome sa ating midweek service. At kung kayo po ay may panahon at pagkakataon na maibahagi ito sa inyong kakilala, kaibigan, o kahit sa wall, ay maaari nyo pong gawin. Ano po? Yamang ang Diyos ay hindi napipigilan ng distansya at layo, no? O layo, distansya, tas panahon. Maaring kayo ay online ngayon at maari ding mga kapanood ay offline o hindi sa live kundi doon sa repeat. Ang salita pa rin ng Panginoon ay mauusap. At kung kayo man ay nasa punto na meron kayong inaas sa Panginoon at pangangailangang matindi, no, katulad ngayon, merong tinatawag na parang artificial famine o man-made famine. Hindi dahil walang pagkain, kundi dahil sa nangyayari doon sa Iran, no? Sabi ng ilan ay apektado ang produksyon ng pagkain. Anyway, sige po, tayo po ay magpatuloy sa salita ng Diyos. At ang ating ibabahagi ay ang paglalakbay ni Abram sama ni Sarai papunta sa Egypt. Yan. So sila po ay nasa Canaan na, Kanaan, sa lupang pangako, at sila naman ngayon dahil sa famine ay papunta sa Egypt.
So, tingnan po natin ang takbo ng istorya. Sabi ron sa verse 10 ng Genesis 12, "Now there was a famine in the land, and Abram went down to Egypt to live there for a while because the famine was severe. As he was about to enter Egypt, he said to his wife Sarai, 'I know what a beautiful woman you are. When the Egyptians see you, and they will say, "This is his wife," then they will kill me, but will let you live. Say you are my sister, so that I will be treated well for your sake, and my life will be spared because of you.'" When Abram came to Egypt, the Egyptians saw that she was a very beautiful woman. And when Pharaoh's officials saw her, they praised her to Pharaoh, and she was taken into his palace. He treated Abram well for her sake, and Abram acquired sheep and cattle, male and female, donkeys, men servants, and maid servants, and camels. But the Lord inflicted serious diseases on Pharaoh and his household because of Abram's wife, Sarai. So Pharaoh summoned Abram. "What have you done to me?" He said, "Why didn't you tell me she was your wife? Why did you say she is my sister, so that I took her to be my wife? Now then, here is your wife. Take her and go." Then Pharaoh gave orders about Abram to his men, and they sent him on his way with his wife and everything he had. Okay. Ito po yung father of faith. No? May mga ginagawa. No, alam niyo po, si Abram, itong kapanahunan na ito, siya po ay nasa 75 years old. Ngayon, si Sarai ay nasa 65 years old. Yan po ay makikita natin sa age discrepancy nila doon sa chapter 17. Meron silang 10 years gap. Okay? So, kaya masasabi natin si Sarai ay senior citizen hindi lamang sa standard ng Pilipinas, kundi senior citizen sa standard ng Taiwan. Kasi sa Pilipinas, ang senior citizen ay 60 years old. Ang ang 60 ang senior naman dito sa Taiwan ay 65 years old. Kaya si Sarai ay isang senior citizen, subalit napakagandang senior citizen. At maging ang parao o yung hari ng Ehipto ay nabighani sa kanya. At tingnan ho natin yung synopsis ng paglalakbay ni Abram sa Egypt. Ito po yung Genesis 12:10 to 20. Okay. So, doon sa verse 10 to 13, may kita natin dito yung kagutuman at ang takot. Abram goes to Egypt during famine out of fear. He deceives Pharaoh by calling Sarai his sister. Okay. So, bakit? Dahil sa takot. Diba? Merong famine kaya sila pumunta sa Egypt. Ngunit natakot itong si Abram na dahil napakaganda ng kanyang asawa ay maaring gawan sila ng masama o gawan siya ng masama at kunin ang kanyang asawa. So, kakaiba rin itong ating masasabi nating bidang lalaki. No? May takot, may pangamba, pero yung kanyang takot at pangamba ay nakatuon sa kanyang sarili. Minsan talaga yung takot ay lumalabas sa panahon na tayo po ay nasa kagipitan.
Yan. At doon po nate-test yung ating pananampalataya. So tuloy natin yung ating synopsis. Pangalawa, deception and danger. Sa 14 to 16, may kita natin Pharaoh takes Sarai into his palace, treating Abram well and enriching him. Abram's scheme nearly jeopardizes God's promise. Now, ang pangako ng Diyos ay pagpapalain sila. Ano po? Ah, Pinapunta nga sila sa lupang pangako, no? At doon, sinabi sa kanila ng Panginoon that all the families on the earth will be blessed. Okay? At may mga pangako ang Diyos kay Abram. Okay? At pare yung ma-jeopardize pag sila po ay naghiwalay din, no? Tapos, ang isa pa, matatandaan po natin sa Genesis 12 verse 2. Ang pangako doon is, I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. So, may pangako ang Diyos kay Abram at kay Sarai na rin, no? Kasi para kang maging great nation at para maging talagang tatay, no? Napaka-importante ng kanyang role. Pero dito parang na-jeopardize. Deception and danger. Pangatlo, divine intervention. The Lord sends plague on Pharaoh's household. Pharaoh rebuked Abram, returned Sarai, and expelled them from Egypt. At ito po, no, yung kung sino pa yung siguro sa ating kapanahon, tatawagin nating unbeliever. Yun pa yung nakaunawa bakit nangyayari sa kanya ito. Dahil nga na hindi tama yung kunin yung asawa niya. Okay, so tuloy ho tayo. So, patuloy doon. So, Abraham, facing famine, goes to Egypt and deceives Pharaoh by calling Sarai his sister. Pharaoh takes her, enriching Abram, but God sent plagues to protect Sarai and preserve his promise. Pharaoh rebukes Abram and expels him. Even in Abram's fear and failure, God remains faithful, safeguarding his plan. Abram's deliverance through plagues foreshadows Israel's latter deliverance. Okay, so ayan na ang pa-exciting part tayo. No? So tingnan natin yung point 1. So point 1 natin, faith tested by famine. So trials often test our faith. Abram faced famine but chose Egypt without seeking God's direction. So panahon ng famine, pinili ni Abram na pumunta ng Egypt. No? Talagang by his own decision. Kaya ano pa? Sabi ron sa Genesis 12 verse 10, Now there was a famine in the land, and Abram went down to Egypt to live there for a while. No, talagang hindi natin nakita na siya po ay nanalangin at naghingi ng guidance. So yan po yung pangyayari dyan. So dito ho, like a traveler who takes a shortcut without checking the map, Abram relied on human wisdom instead of divine guidance. Ay napaka-importante ng divine guidance. When life famines come, we must seek God's first. Now, yung famine o iba't ibang kakulangan, nangyayari po yan sa lahat ng tao. No? Nagkakaroon ng maaring matawag natin, ang iba ay temporary, yung iba ay prolonged, at iba ay talagang lifetime na famine, no? O kagutuman o kahirapan. At minsan may mga kahirapan na hindi naman patungkol sa pagkain. At may famine na hindi lamang patungkol sa pisikal. May famine sa salita ng Diyos.
no? May famine sa truth, no? Merong kagutuman at sabi nga ng Panginoon, there will come a time na magkakaroon ng famine at yung famine na yun ay ang word, no? At sa panahon na yon, saan tayo hihingi? Hihingi tayo sa Panginoon. Ito po ang sinasabi ng Proverbs 3 verse 5 to 8. Ito po yung napaka-common na sa atin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bone. So trust in the Lord. Magtiwala sa Panginoon. At huwag tayong maglin sa ating understanding. At marami ang pagkakataon, no? Yung sobrang kumpiyansa o sobrang pagtitiwala sa sarili ang maaring makasira. Okay. Pangalawang points, no? Fear leads to decision. Pagka may takot, no? Maaring mag-lead sa deception o pangloloko. At yan po ay nangyayari sa iba't ibang larangan ng buhay. Ano po? Minsan ang dinidisip pa nga ng iba ay ang kanilang sarili. At yan po ang isa sa pinakamahirap, no? Pero yan naman ay ating titignan. Sabi rito, fear drove Abraham to half-truth, jeopardizing God's promise. Deception may seem safe but leads to danger. Singyan ho natin, deception may seem safe but leads to danger. Sabi rito, sabi doon, di ba? Sabi ni Abram kay Sarai, say you are my sister so that I will be treated well for your sake. Talagang napaka self-seeking, selfish itong ating mama, no? Say you are my sister. Oh, ma-jeopardize yung kanyang asawa, no? At yun nga, kaya nga na pagkamalani ng paraon na single itong si Sarai. At biro mo, at 65 years old, talagang ano pa siya, no? Merong attractive aura. Yan. Okay? So tingnan ho natin ang problema pagka tayo po ay masyadong nadala ng takot. Ha? Tingnan ho natin ang ating assessment yan. Para siyang spider's web. A spider's web looks soft and safe. Diba yung spider's web? Spider's web? But once caught, escape is nearly impossible. Abram's lie entangled him. Diba pagka siguro nung bata pa tayo, yung panahon na marami pang gagamba, no? Talaga yung gagamba, alam niyo po, minsan makikita ho natin, mas malalaki pang kulisap ang kanyang nahuhuli, no? Doon sa kanyang sapot na akala mo ay malambot, no? At mukhang safe, di ba? Pero pagka ikaw ay nasaputan na, no? O ikaw ay napunta doon sa yung web niya, mas malamang mahihirapan kang makawala. Maliban lamang na talagang napakalaki mo o kasi laki ka ng tao, no? Para makawala doon. Pero alam niyo, minsan paro-paro, no? 10 times, yung iba 20 times na laki sa gagamba, nahuhuli. So, ganun po yung deception o yung pamumuhay na nakabase sa kasinungalingan. Ito ay mukhang mahina o mukhang safe pero hindi pala. Okay? So,
be reminded niyan, 'no? So, anong makikita natin dito? Ang tao, madali siyang magtiwala s sa mga bagay na puwede niyang ma-manipulate, 'di ba? Pero tayo po bilang mananampalataya, anong dapat nating gawin, 'no? Bilang mananampalataya, tayo po ay dapat magtiwala sa proteksyon na ipinagkakaloob ng Diyos, not to resort to manipulation. Divine protection, not human manipulation. Sabi ron sa Psalms 56 verse 3 to 4, "When I am afraid, I will trust in you. In God, whose word I praise, in God I trust. I will not be afraid. What can mortal man do to me?" Sabi ron, when I am afraid. When I am afraid. Kaya pag kasi may nagsabi, "Naku, pagka-Kristiyano ka hindi ka na dapat natatakot, na napupuno ng takot o hindi mo na dapat nararanasan." Nakakaranas yung mga mananampalataya nung Old Testament at New Testament ng fear o ng pagkatakot. Pero ang tamang reaksyon ay sa panahon na tayo po ay may takot, ay magtiwala tayo sa Diyos. Yung takot ay papalitan natin ng tiwala o yung takot ay lulunurin natin ng ating tiwala sa Diyos. Hindi sinasabi na hindi tayo makakaranas ng famine, hindi rin sinasabi na hindi tayo makakaranas ng pagkatakot. Subalit sa panahon na makaranas tayo ng mga bagay na yon, magtiwala tayo sa Diyos, 'no? Magtiwala tayo sa Kanya nating pinupuri, sa Kanya tayo magtiwala. At masasabi natin, 'pag tayo nagtitiwala sa Diyos, we will not be afraid. Saan tayo hindi matatakot? Sa magagawa ng tao sa atin, 'no? I will not be afraid. What can mortal man do to me? Yan. Matatanggal lamang yung ating takot pag ito ay nilunod natin ng tiwala sa Diyos. Okay. Pangatlong punto, God's faithfulness despite failure. Okay? Isa ito sa makikita natin dito, di ba? Maaring kung kayo na-meet niyo si Abram, baka binibiro niyo, "Naku, ikaw pa naman na pinangakuan ng Diyos, meron kang panawagan sa Diyos." 'No? Kaya mga kapatid, hindi ibig sabihin na may panawagan sa Diyos ay hindi vulnerable. Alam niyo po lahat po tayo, mayroong tinatawag na vulnerability, okay? May vulnerable ho tayo, 'no? Meron tayong kahinaan, kaya 'wag ho tayong magmalaki, 'no? At ito nga nangyari si Abram. So God intervened to protect Sarai and preserve his covenant promise. Even when Abram failed, God remained faithful. Basahin ho natin. Even when Abram failed, God remained faithful. But sabi ron sa verse 17 ng Genesis, "But the Lord inflicted serious diseases on Pharaoh and his household because of Abram's wife, Sarai." Okay? So, tayo po bilang mananampalataya, ako bilang mangangaral, eh, maaari akong mag-warning, di ba? Pero sa totoo lang, yung warning, yung pagtuturo, lahat ng yon, para tayong lifeguard, no? Na
nagsasabi, "Oh, dangerous diyan, huwag kayong ano diyan, sosobra." 'Di ba? At kung siya ang lifeguard man ay mag-rescue ng isang lumalangoy na nag-ignore ng warning, ginagawa niya at gagawin niya yung kanya paring duty, yan. At gano'n din po tayo mga kapatid 'no, gano'n din ang pagtuturo ng salita ng Diyos 'no. Ang part natin ay magturo, magpakita ng mga warnings, hindi lamang mga promises ng Lord. Okay. So dito po, nagkaroon ng serious diseases si Pharaoh because of Abram's wife, Sarai. Hindi naman sinabi diyan na mayroong nakakahawang sakit si Sarai, kundi dahil sa pagnanasa ng Diyos na ingatan itong si Sarai. Bakit? Kasi may covenant promise siya. Alam niyo po, tayo po ay iniingatan ng Panginoon eh. Ano po? At sa maraming panahon, ginagabayan niya tayo, iniingatan niya tayo sa buhay natin. No? Yung pakikipakinig mo o pakikinig nitong salita na to ay kasama sa pag-iingat ng Diyos. Bakit? This serves as warning. Po, na pag ikaw ay napupunta sa oras ng kagipitan, mas mainam magtiwala sa Diyos. No? Okay. So God rescued Abraham despite his poor choices. Alam niyo po yung kabutihan sa Diyos. Sa panahon ng mga poor or mali yung ating mga pagpili, naroon pa rin siya at matapat. Sa panahon na hindi tayo matapat, hindi ho ibig sabihin yun na hindi na magiging matapat ang Diyos. No? So our failures cannot cancel God's faithfulness. Ulitin ho natin, our failures cannot cancel God's faithfulness. Our failures. Bakit po? Ito po yung sinasabi sa 2 Timothy 2:13, 12, 11 and 12, no? 11 to 13. Here is a trustworthy saying, if we died with him, we will also live with him. If we endure, we will also reign with him. If we disown him, he will also disown us. Verse 13, if we are faithless, he will remain faithful, for he cannot disown himself. What remains? Yung faithfulness ng Panginoon. He will remain faithful. No? At nawa sa ating panghihina, wag ho nating i-disown ang Diyos. Kilalanin natin ang Panginoon, palagian sa buhay ho natin. No? Okay, God's faithfulness despite failure. Biro nyo, napakatapat pa rin ng Diyos kay Abram. No? At iningatan niya si Sarai. Okay. At hindi po nagbabago ang Diyos. Matapat siya. At nag-iingat o iniingatan niya tayo. So ito po yung ating mga takeaway sa pag-aaral na ito. 1, faith is tested in trials. Kailan tinetesting ang trials? Ang faith natin? Ang faith natin ay tinetest sa pamamagitan ng trials, no? Faith is tested in trials. Malawa, fear tempts us to deceive. Pagka naunahan tayo ng takot, pagka napuno tayo ng takot, maaring mag-deceive tayo o magsinungaling, no?
Hindi po mainam yun. Fear tempts us to deceive. Okay. Pangatlo, God's faithfulness secures His promises. Pangatlo, God's faithfulness secures His promises. Dahil faithful si God, dahil matapat ang Diyos, no? Nagkakaroon ng divine intervention. Kaya ho tayo mga kapatid, no? Sa panahon na nag-fail tayo, wag na ho tayong magmalaki. Magpakumbaba tayo, humingi ng tawad sa Diyos, talikuran ng kasalanan, at magpatuloy sa paglalakbay kasama ang Diyos. At alam natin, ang Diyos ay mananatiling tapat. He cannot deny Himself. He is faithful. Okay. So yan po yung take away natin. Tatlong bagay. Yung pananampalataya natin, itetest yan. Yung takot, maaring mag-drive sa atin upang manloko, magsinungaling. Nawa, mag-ingat tayo patungkol dito. Pangatlo, matapat ang Diyos. Dahil sa katapatan niya, iingatan niya ang kanyang mga pangako. Okay. So, ang challenge natin, no? Where are you tempted to scheme instead of trust? Saan ka na tempt, no? Na gumawa ng maling bagay. Sasabihin mo, ay, naku, maliit naman na lie ito eh. White lies lang. No? Imbis na magtiwala sa Diyos. So, yan, di ko po yan masasagot. Ikaw at ang Diyos ang makakasagot niyo. At nakakaalam niyo. Pangalawa, will you surrender fear and walk in faith? O, no? Ikaw, iso-surrender mo ba ang takot mo? At magsisimulang lumakad sa pananampalataya? Ano ang pipiliin natin? Pagkatakot, pananampalataya. Surrender po natin ang mga takot natin. Surrender po natin at humakbang tayo sa pananampalataya. Let us always remember, the righteous shall live by faith. Okay. Panghuli, no? Trust God's promises. He is faithful when we falter. Pag tayo'y nadapa, ng hina, ng kung ano man nangyari sa atin, magtiwala tayo sa mga pangako ng Diyos. Siya ay tapat. Sa panahon na ikay nang hina at ikay nagpakumbaba, diba? Makikita mo na tapat at sapat talaga ang Diyos. So, yan po lamang yung ating nais ibahagi sa gabing ito. Okay? So, magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa ay may nakuha po tayo rito. Una, hindi ibig sabihin na yan ay men of God, di ba? Men of faith ay hindi magpe-fail o manghihina o matatakot. No? Kahit sabihin mo yan, ako, yan ay talagang matatag na mananampalataya, naku, pastor yan, o naku, bishop yan, o naku, ganito yan, o elders yan, o deacon yan, no? Hindi na yan manghihina. Hindi na yan mangi-scheme. Sino nagsabi? Clay of faith. Clay of, pit of clay. Yan, pit of clay. Pit of clay. Lahat po tayo. No? Mayroong tayong area na kung saan tayo vulnerable. Bilang mga mananampalataya, mag-ingat po tayo doon. Kaya alam nyo, napaka-importante, meron tayong small group or accountability group
Kasi pupuwede mong sabihin yung panghihina mo, yung prayer request mo, yung mga katanungan mo, 'di ba? Kasi mainam po yun, 'no? Mainam yun kasi maraming pagkakataon na ang nakikita lang natin ay yung sitwasyon natin at dahil tayo yung nasa sitwasyon na ito, hindi natin makita yung mga mahihinang part o kung saan tayo vulnerable. Kaya napakainam yun na meron tayong ka-group, 'no, ka-chat, ka-accountability group na maaaring mag-check sa atin o mag-encourage, magsabi sa atin, "Naku kapatid, tuloy ka lang sa Panginoon, matapat ang Diyos." At maaring sa panahon ngayon nakakaranas ka ng kagipitan, pero huwag kang bibitaw sa mga prinsipyo ng pananalig ng pananampalataya. Magtiwala ka sa Diyos at panghawakan mo yung kanyang mga ang kanyang mga pangako, 'no? So, yun lamang po, 'no? Kaya mainam yung meron tayong small group, 'no? Meron din tayong, nakakapagpanalanginan tayo sa church, nakakapag-share tayo doon sa iba, at nakikinig rin tayo sa iba. So, yan po, 'no? Sa panahon ngayon na famine, 'no, mayroong man-made famine, ah, mainam po na magtiwala tayo sa Diyos, 'no? Wag ho tayong tawag dito, wag tayong mag-pretend na napakalakas natin. Wag din ho tayong magpadala sa mga nangyayari sa mundo, 'no? Patuloy tayong magtiwala sa Diyos, okey? Mm. At kung ikaw man ay merong nararanasang takot, wag kang mahiya dahil ito nga ano, father of faith, 'di ba? Patriarch, nakaranas matakot, 'di ba? Nakaranas, tayo pa kaya? Ito, meron talagang ano, personal, direct na pakikipag-ugnayan sa Diyos, 'no? Pinangakuan ng Panginoon, your family will be a blessing to all nation, pero gano'n pa rin. So, 'yan po, ito rin po yung sigurong isa sa mga bagay na puwede nating maging dahilan para maging forgiving. Forgiving, 'yan. Naku, napakaimportante 'yan, 'no? Do'n sa mga maaring tao na nag-fail sa atin, 'di ba? At hindi lang forgiving, pang-unawa, 'no? Maaaring hindi ka na-offend, pero dahil nalaman mo, maaaring sabihin mo, "Naku, gano'n pala 'yun. Ayoko ng magpatuloy." 'Di ba? Hindi, tuloy lang, 'no? Tuloy lang. Ah, mas maganda na nagtutuloy tayo sa Panginoon, sa pananalig, sa pananampalataya. Okay. So nawa meron kayong nakuha, 'no? Yung topic natin ngayon sa gabi ito is faith, fear, and God's faithfulness. God is faithful. At yun po ang makikita natin dito sa istorya ni Abram at Sarai nang pumunta sila sa Egypt. Sige po, yan po. Sige, dadako na tayo sa pananalangin, 'no? Kung wala namang mga prayer request ay dadako na tayo sa pananalangin. Ah, okay, so wala namang ano, tiningnan ko yung aking ano, messenger kung mayroong nag-message, wala naman. So maliban lamang sa prayer ng ano, na ng isang kapatid na nag-aaral na siya ay makapasa sa dalawang subject
kung saan, ito ay major subject 'no, at mapanatili yung kanyang scholarship dito sa Taiwan. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, sa iyo po ay nagtitiwala kami, Panginoon. Ikaw ay Diyos na mabuti, ikaw po ay Diyos na mahabagin. At una, nagpapasalamat kami dahil ikaw ay matapat, Panginoon. Ikaw ay nagpakita ng katapatan sa mga kapatiran at ikaw ang Diyos na nagsusustain, Panginoon, sa bawat isa. At sa panahon na kami man ay nanghihina, nalalaman namin na hindi niyo kami iniiwan at hindi niyo kami pinababayaan, bagkus ikaw ay nagkakaroon ng divine intervention. Inaabot niyo kami. Kaya Panginoon, isinusuko namin ang buhay po namin sa iyo. Hindi ho kami nagmamagaling, O Diyos, dahil alam namin kahit na yung mga katulad ni Abram, ni Sarai, kung saan kayo po ay nagkaroon ng direct na pakikipag-ugnay, pakikipag-usap, ay dumako rin sa panahon ng panghihina dahil sa mga kagipitan na nararanasan nila. Panginoon, palakasin niyo, patatagin ninyo ang bawat nakakarinig na ito, O Diyos. Dinadalangin din, Panginoon, ang mga kapatid, Panginoon, na nag-aaral at ngayon ay kanilang examination period, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na bawat isa ay makapasa, lalo na yung kapatid na nagre-request ng panalangin na praying for favor from the professor at magkaroon ng pagkakaunawa na yung kanyang ah, cognitive ability ay umayos, O Lord. Maging mga brain cell, Panginoon, ng mga kapatid, O Diyos. Nawa pumasa sa mga exam at ma-maintain po ng mga kapatid ang kanilang grades, ang kanilang scholarships. Marami pong salamat, Panginoon. Panginoon, sa mga kapatid na nangangailangan, may pangangailangan, O Lord, patuloy kayo ang umabot sa kanila. At amin din pong ipinapanalangin, Ama, ang mga gawain, O Diyos. Ang gawain, Panginoon, sa Taoyuan, patuloy niyong pagpalain, kalingain ang bawat isang kapatid, ang bawat isa na mga kapatid na naglilingkod, nagbibigay oras, at nananalangin, nagkakaloob, Panginoon. At palaguin niyo pong patuloy ang gawain sa Taoyuan. Ganon din po ang gawain sa Hualien. Yung nga pong pagpalain ito at patuloy, Panginoon, na pagkalooban niyo ng maayos na pagtitipon. Kayo po ang humipo sa mga kapatid na patuloy sila, Panginoon, magkaroon ng spiritual hunger sa iyong salita, sa pagpupulong-pulong, sa na ma-encourage, Panginoon, ng bawat isa to fellowship together, to worship you together, O God. Palaguin niyo po ang gawain sa Hualien, O Lord. Magtumawag pa kayo ng mga lalaki at babae na sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Pinapanalangin din, Panginoon, ang gawain sa Nungan, sa Jigsimi, Lord, sa nalalapit na anniversary. Sa kanilang paghahanda, gabayan niyo po sila. Patuloy na ipagkaloob lahat ng pangangailangan. Ganoon din po, patuloy naming idinadalangin, Panginoon, ang Taipei, Panginoon, ang Filipino Ministry sa Taipei. Dinadalangin namin kayo po ang patuloy na tumawag ng mga lalaki at babae na sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan.
Hinihiling din po namin, Panginoon, na magkaroon ng mga volunteers, O Lord, especially sa panahon ngayon na dumarami. Dalangin namin na maraming mag-volunteer sa hospitality, mag-volunteer na cook, mag-volunteer na mag-a-assist, mag-volunteer na magse-serve, mag-volunteer, Panginoon, sa iba't ibang pamamaraan, O Diyos. We pray, Lord, for your grace and mercy. Nawa ang bawat kapatiran, O Diyos, ay makita naming na sila ay nakikibahagi, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng gawain. Panginoon, dinadalangin din po namin, O Diyos, ang bawat pamilya na represented, na naaabot ng tinig na ito, na iyo nga pong ingatan, kalingain ng mga mahal namin sa buhay na maaring naririto o nasa Pilipinas. Kalingain niyo po sila, palakasin niyo po sila, at patuloy ka, O Diyos, na manguna, Panginoon. Patuloy ding dalangin, Panginoon, ang buong Taiwan ah, ay maabot ng iyong ebanghelyo. Ganun din po, Panginoon, palawakin niyo po ang gawain ng Filipino ministry, na kayo po ang magbukas ng mga pintuan, O Diyos. Umabot sa mas marami pa. Pagpalain niyo rin po ang ibang mga churches, ang mga Filipino churches, O Lord. Samahan niyo po sila, Panginoon, na pagpalain, na lumago ang bawat Filipino ministries, churches, O Lord, kung saan si Jesus ang Panginoon, kung saan ang salita ng Diyos ay matapat na ipinapangaral, ang banal na Espiritu ang nagtuturo, at kayo, Panginoon, ang nag-glorify. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng churches, ang lahat ng lahi, ang English, Panginoon, ang Mandarin services, O Lord. Patuloy kayo, O Diyos, na tunay nga po na ito ay kapanahunan na ng Taiwan upang ang mga tao ay manumbalik sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos, at patuloy pong ibabalik sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, magandang gabi po, mga kapatid. At salamat sa pagsama. Hanggang sa muli, no? At nawa kita tayo sa susunod na linggo, loobin ng Panginoon. Patuloy niyong panalangin. Patuloy tayong magpanalanginan, mga kapatid. Ate Luz Lucy, good evening po. Palain kayo at ingatan kayo dyan sa Pilipinas. Ang sabi nila ay mainit ng araw. God bless po, Ate Isabel, Ate Bing, no? Ate Reza, Ate Temalex, Ate Ellen. God bless po. Sige po, ako po ay pagpapaalam na sa gabing ito. Nawa po ay magkaroon kayo ng maayos na pamamahinga, ma-refresh ang inyong pangangatawan. God bless po sa lahat.